Nasa foreign ako, at least, class A ako. Bakit? Walang eme, walang reklamo. Minsan nasa attitude din talaga yan eh. May mga ganyang dating. Yan si ganyan. Ang itim-itim niyan eh, ganyan. Ikaw ba maganda ka? Matangkad ka ba? May wala, flat. May nose? Wala, flat. May wala, flat. Anong kinaganda mo? Puti mo? Maganda ka na nun? Pag model, modeling lang. Pero hindi yung aabot ka sa punto na nakakandong ka. Ay, asan siya? Nawala siya. Anong ginawa nyo? Na nahahawakan sa legs, nahahawakan na sa nila. May nakikita pa ako, lalapla. Tingin sa'yo, di ba? Model tayo, tapos ganyan ka. Car show, may magpapapicture. Merong kamay na lalagpas sa shoulder mo, ididikit pa nila yung kamay nila. Ay, ninja moves na yan. Marami talaga mga ninja sa car show. Halimbawa, yung mga may-ari, lalo na yan. Sir, alam ba ni ma'am yan? Doon mismo sa event, sa kotse mismo sila. Model ba tawag dyan? Sa mga girls din naman, no? Pag halimbawang nakita nila na may gwapo, nag-uusap na yung mga yan. Kapag pangit, ayaw. Pag gwapo, hi. Char lang ha. Si ganito kasi na artista, naghahanap ng model na pwedeng niyang umaamoy siya ng ganon siya kalala. Totoo yun, yung photographer na Natulfo. Minsan na nga may mga models na mabaho ang hininga. Kasi walang laman ang tiyan. Pag ikaw under ng management, mumurahin ka. Nasaan ka na? Ganyan, nasaan ka na? Late ka na naman. Mahirap po ba magmahal ng isang model? Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, ako nga pala si Mia. Isa po akong model, talent din, car show model, car show babe, usherette, brand ambassador. Paano po kayo napasok sa ganyang klaseng trabaho po? Paano po kayo nag-start sa pagiging model? Nag-start ako 2012 pa. Bata pa ako nun, siguro after ko graduate. Tapos, meron akong friend na owner ng isang modeling agency. Tapos, ayun, nag-start ako sa mga photoshoot, ganyan, hanggang sa kumalat na yung picture ko. Tapos, nagkakaroon na ako ng mga offer ng photoshoot. And nagkakakilala na rin ako ng mga owner, halimbawa ng alak, mga ganyan. Nagbabarter din ako. Tapos, minomodel ko yung mga halimbawa may promotion ngayon. Hi ma'am, sir, would you like to try our bestseller? If you're going to buy this bottle, you'll get this, ganyan pagkain. And then, ayun, ang dami ko ng connections. Hindi lang bar tour. May mga car show rin. May mga offer din ako sa car show. Kung saan nakatayo ako, tapos hawak ko yung mga plaka ng mga kotse. So yun, yung iba't ibang team na napupuntahan ko. Parang na-enjoy ko na lang din. Tapos hanggang sa tumagal na ako, hanggang ngayon, siguro ilang years na ako, more than 10 years na ako sa modeling industry. Hindi lang kasi ako nagmo-model, nagtatalent din. So, malaki na talaga yung network ko dito sa industry na to. Sa pagmamodel po ba ninyo, talagang dream nyo na po to dati? Na gusto nyo na po talaga to simula ng bata pa po kayo? Or unexpected po na pumasok kayo sa ganitong larangan po? Yes po, unexpected lang po talaga. Actually, may mga tao na pong nagsasabi sa akin na, ba't di mo i-try sumali ng ganitong mga TVC, mga commercial, kasi may lahi ka, ganyan. Alam niyo naman, pag mga Pinoy, may hilig sa mga may lahi yan. Sali ka ng ganito, pila ka ng ganito. Ako, ini-ignore ko lang dati. Pero nung may opportunity na, sabi ko, why not?
kailangan ko rin naman ng maayos na picture. So, ayun, nag-start ako sa mga photoshoot muna. And then, dati, anong medyo bata pa ako, syempre, mga glamour-glamour lang, mga pa-cute-cute lang, pa-tweetams, mga ganyan na shoot. Pero ngayon, hindi lang ako sa mga ganong shoot, no? Nasa nude na rin ako. Umabot na ako sa ganun pa sexy. Meron din akong nude, implied, ganyan. Wag lang ang erotic or mga open legs na ganyan. Basta, meron ding limitation. Para sa akin, meron akong limitation. Sa pagtatalent po, dati nag-start ako na Pinoy yung role. Nag-start ako na 200 pesos lang. Dati actually nakita ko lang yung pag-audience. Sabi, may naghahanap kasi ng audience para sa ganitong segment. And then, nung nag-audience ako, sabi nila sa akin, bakit nandito ka? Bakit nakapila ka? Ganyan. Dapat nandun ka. Sabi ko, wala akong idea. Sabi ko, bakit? Bakit po? Anong mayroon? Sabi ko, ganun. Tapos, habang nakapila ako, may mga nagpapapicture na, tapos hinihingi na yung number ko. Uy, kukunin kita ganito, kukunin kita ganyan. Wala akong idea, wala akong alam. Sige, ganun lang ako kasi mukha naman sila mabait, ganyan. Nakikisama rin naman ako. So, ayun, hanggang sa may nag-offer agad sa akin, no? Nagpaalam na ako sa papa ko, na papa, hindi mo na ako uuwi kasi mamaya may taping. Gusto ko lang ma-experience. Tapos, yung 24 hours na taping ko na yun, doon na ako nagsimula. Ang offer nila sa akin is 200 pesos. Nag-start ako bilang talent na 200 pesos lang ang TF ko, tiyagaan lang talaga. And naging masaya rin kasi ako sa mga kasama ko. Tapos yung director, binigyan pa ako ng role. Binigyan ako ng lines. So yung time na yun na kahit 200 pesos lang, yung lines ko na yun, nabigyan ako ng exposure. Yung exposure ko na yun, nagamit ko para sa next move ko. So, ikaw pala yun. O sige, ikaw na rin ang kukunin namin. Yun, nagdire-diretso na ako dun sa ano. Hanggang sa, from Pinoy role, naging foreign talent na rin ako dito sa Philippines. Meron na rin akong mga projects na pang-international, no? Ayun, mas lumaki na rin ang TF natin. Doon ko na-encounter yung may mga Class A pala na ganyan. Class A, Class B. Ngayon, depende sa height, depende sa project, depende sa complexion mo, depende sa ginagawa mo. Ganun. Ayan po, yung sa classes po, pwede niyo po ba ma-explain pa po ng konti po yan? Ano po yung classification po na yan na paano po kayo mapupunta sa Class A, sa ibang classes? Ano pong pinagbabasehan? Well, kapag mga Class AAA, madalas yan yung mga may pangalan na, mga big time na yan. Hindi siguro bababa yung mga TF niya ng mga 10K, no? Siyempre, dapat ikaw ay matangkad. Matangkad, siguro mga 5'6" pataas or more than. Ayun, 5'6" pataas, tapos karaniwan ay mapuputi. Pero depende rin kung may morena silang kukunin kasi depende rin naman yun sa project na kukunin. Basta matangkad ka. And yung body figure mo talaga is pang model. Yun. Mga lumalabas sa bench, yan. And then, depende rin sa karanasan mo. Kung nag-workshop ka ba, ano na ba yung mga projects mo? So, ganun yung mga ng Class AAA. Meron naman tinatawag na Class A. Siguro, hindi ka naman katangkaran pero maganda ka, may itsura. Ganyan. Pwede na, Class A, mataas pa rin naman ang TF nun. Pag halimbawang Class B, medyo alanganin na. Depende na lang kung cutie-cutie ka. Pag cute ka, tapos may dating ka naman, okay, depende kung kukunin ka. Madalas kasi may mga go-see. So, depende na lang sa kukuha sa'yo na na nagpapag-go-see. Yun. Kayo po ba, nasa anong class po kayo? Ako, nasa foreign ako, at least, Class A ako. Bakit? Walang, walang eme, walang reklamo. Minsan nasa attitude din talaga yan eh.
'Di ba? Siyempre, sino pa bang mag-aangat sa'yo kundi sarili mo rin, 'di ba? Tutulungan mo ang sarili mo. You give respect to yourself before anyone else, 'di ba? Kaya iaangat ko ang sarili ko, hindi ko ida-down, 'di ba? Sa pagba-model po ninyo, anong mga gig po yung kadalasang nakukuha po ninyo? Sa ngayon kasi, nasa Bibikini Open ako sa iba't ibang lugar. Meron pa yan, La Union, Pampanga. Grabe. Hindi lang dito sa Manila. May mga ganon ding event. Halimbawa, may mga bagong bukas na bar. Kailangan maging matunog. Ayan, kukuha sila ng mga models, bikini open, ganyan. And hindi lang siya basta-basta ramp. Meron siyang mga, kumbaga, aura-aura. Ganyan, may mga ganyang dating. Diba? Yan. Ano pong tumatakbo sa isip po ninyo kapag nagmo-model po kayo? Kasi syempre po yung mga damit po niyan, yun yan medyo medyo revealing. Medyo nahihiya po ba kayo? Ganyan, may mga part po ba na or talagang confident lang po kayo? Ano pong tumatakbo sa isip niyo po kadalasan? Ako kasi, kahit na morena ako, alam kong maganda ako. Okay? Siyempre may confidence tayo, no? Paano ka magbebenta ng isang product kung wala kang confident? Kung hindi ka confident. Kung wala kang confidence, baka hindi mo magawa ang trabaho mo kasi haharap ka sa maraming tao. 'Di ba? Ngayon, kailangan dalin mo yung sarili mo. Ako, kahit sabihin mo na morena ako, kaya kong lumaban. Yung iba kasi sinasabi na, yan si ganyan, ang itim-itim niyan ganyan. May naririnig akong ganun. Okay, sige, itim. Ikaw ba maganda ka? Matangkad ka ba? Ikaw may nose? Wala, flat. May nose? Wala, flat. May puwet? Wala, flat. Anong kinaganda mo? Puti mo? Maganda ka na nun? Hindi ka pwede sa akin. Kaya ayun, kailangan confident ka sa suot mo. Kahit sabihin mo na revealing, kaya mong dalin. Hindi yan pwede na nag-sexy dress ka, gaganong-ganong ka. No. 'Di ba? Kailangan kaya mong dalin. Ngayon, kung halimbawang may mga lasing na, kasi ako sa bar ako nagwo-work, so may mga tao ng lasing, umiwas ka na lang sa mga ganon. Huwag kang masyadong lumapit. Common sense na lang. Pairalin mo naman common sense mo, di ba? So, ganon. Huwag ka lang masyadong lalapit pag alam mong lasing na. Pwede kang magbenta. Bebenta ka lang naman talaga, di ba? Kahit huwag ka na masyadong dumikit sa mga guests or lumapit. Tagayan mo, kasi para-paraan din yung ganyan. Tamang shot. Di ba masarap? Bili na. Ganon. Na-mention niyo po no, yung mga, parang kanina po na-mention niyo na may mga chismis po. Madalas po ba yung mga ganyan na may chismis sa loob ng modeling world po? Ay, marami. Ano bang gusto mo? Anong chismis ba ang gusto mong marinig? Yung recent kasi na experience ko sa modeling, nagbibikini open ako, no? Okay, private party siya sa Pampanga. And actually, 5 kaming model, pero yung 2 doon is lalaki. Ang madalas na nire-request kaming mga babae kasi puro lalaki yung mga invited guests nung owner ng bahay. Yan. Kasi merong mga despedida nila that night. And madaling araw yung flight nila papunta ng Spain. So mga foreigner yung mga kaharap namin. Ganon. So 3 na lang kaming pinarampa. 3 set kami doon. Tapos, yung panghuli naming suot is bikini. Doon sa bikini na yon, yung segment namin na yon, so pagrampa namin, lalapit kami sa mga guests. Kasi yun yung time na aabutan kami ng pera. Lalapit lang naman. Wala namang masama doon. So yun yung time na mag-aabot sila ng pera. Yun nga lang, nagkagulo-gulo na nung nalaman na maraming pera sa isang table. At yung mga guests ayaw magbigay kasi hindi daw maganda yung post, ganyan. So, ang ginawa namin, pumasok kami sa loob ng dressing room. Kaso, pinalabas din kami at gusto pang umulit. So, umulit kami ng ramp. Nag-ramp ulit kami sa pool. Ayun na, mga nagbibigay na. Nung nalaman na magbibigay na, yung isa, umupo sa lap
ng foreigner. Kumandong yung isa, yung una, si number 1, model number 1. Si model number 2, ginaya si number 1. Alam mo yung, ang tawag dito, yung cute na cute sa puwet niya. Kasi kinukurot na ng foreigner yung puwet ni number 1. Ginaya ni number 2. Kasi akala ni number 2, lahat kami pa ganon. Akala ni number 2, ako rin gaganon. Si number 2, umupo rin sa lap ng isang foreigner. Tapos, sinasabi ko na sa kanya, ako nakatayo lang ako habang naka-pose. So, sabi ko, tara na, hindi ka na, naka-swimsuit pa tayo, hindi ka na. Naiinis na ako, hindi niya magets. Well, first time ko lang naman siyang ma-meet, no? Nung gabing lang yan. And then, ang kulit niya, ayaw niyang sumunod. Ang ginawa ko, nag-bow na lang ako, nag-thank you ako ng, nag-thank you ako sa kanila, no? Tapos bumalik na ako sa dressing room. Tapos sabi ko sa kanila, hindi na ako lalabas kasi hindi na ako komportable. Nakaganon na ako. Yung kamay ko nasa dibdib ko na. Kasi hindi na ako komportable sa nakikita ko. Hindi na ako komportable sa mga naririnig ko. Puro bastusan na kasi yung naririnig ko. Ayoko nang ganun. Pag model, modeling lang. Magmo-model tayo dito. Pero hindi yung aabot ka sa punto na nakakandong ka, na pumapayag kang magpabastos. Nadadamay kasi yung mga taong hindi nagpapaganon. Ngayon, nung pumasok ako sa dressing room, may lalaki na nagsabi, pinapatawag ako. Sabi niya, kahit hindi ka na lang pumi-R, shot ka na lang. Tapos, nung umalis na si Guy, kinausap ako nung dalawang boys na, sige na, lumabas ka na ron kasi hindi ibibigay ang TF kapag hindi ka lumabas. Ang sa akin, nawalan ako ng choice doon. Saan yung sinasabi ng mga models na, may choice ka naman kung gusto mong pumi-R kung gusto mong tumable. May choice ka. Wala akong choice noon kasi ang sinabi, hindi ibibigay ang TF naming lahat pag may isang hindi pumi-R. Ako naman nakisama, ganyan, so tamang shot. Okay, shot, sige po, ito po sa inyo, ito ganyan. So, ayun. Nung natapos na yon, nawala si ate girl. Saan kayo? Actually, pagkalabas ko pala, pagkabalik ko na yun. Pagkabalik ko na, asan siya? Asan si ate girl? Nawala siya. Anong ginawa niyo? Diba? Kasama niya yung foreigner. Anong ginawa niyo? Saan kayo pumunta? Tapos, nung pauwi na kami, saka lang siya dumating. Saka lang siya pumasok sa room. Mga 1 oras na yata yon, di ba? Anong gagawin niyo ng foreigner ng 1 oras? Di ba? Alam mo, pagkapasok niya pa lang sa room, sinabunutan ko kagad sa gigil ko. Ikaw, meron akong oras, meron akong responsibility sa bahay. Ikaw kung ano yung ginagawa mo. Sinabunutan ko talaga, nanggigil ako eh. Alam mo, minsan talaga may mga tao na kailangan mong alugin para matauhan na inaabala mo ang oras ko. Diba? Pero sana yung yun maging lesson sa kanya. Okay? Sinasabi nila na hindi ka namin pinapulis, hindi ka namin pinaano. Teka lang ha, kasi kayo yung naglagay sa akin sa sitwasyon na ganun. Diba? Nung gabing yun, nag-sorry ako. Nag-sorry ako sa ginawa ko kasi naawa ako sa itsura ni ate girl. Diba? Pero kung tutuusin, kasalanan nyo rin yun. Diba? Hindi ako nagsasalita sa social media. Kayo yung madalas na nagsasalita. Maraming mga models na ganyan. Pero hindi ako nagsasalita. Kasi nire-respeto ko pa rin kayo. Ayoko pa rin kayong madamay. May nabanggit po kayo no, na yung PR. Ano po yung PR po na yun? PR. PR, it's the same thing with GRO. Alam mo yung ginagawa sa club ng mga GRO? Yung tumitable kasama ang guest. Mag-shot kayo, ganyan. Yun nga lang, may mga hawak-hawak kasing ganyan. Delikado na. And hindi ako nag-a-accept ng project na PR kasi delikado na. And then, may mga nakikita rin kasi ako na, syempre, paglasing na si ate girl,
nahahawakan sa legs, nahahawakan na sa nila. May nakikita pa ako sa harap ko, may mga naglalaplapan. Oh my God, di ba? Tapos, parang ang awkward na. Tapos, pag halimbawa nalalasing pa, ayan na yung lalabas sila. Na parang, ano ba yan? Magkakasama tayo dito. Dapat tayo nagtutulungan, di ba? Bigla siyang mawawala, bababayaan kami. Ayoko nang kasama na ganun. So, ayun, kung modeling lang. Kung magaganon ka rin, ibang mundo yun. Doon ka na lang. Madalas po ba mangyari yung ganyan po na may mga ibang model po na nag-PPR lang, ganun? Iba-iba kasi yung mundo ko eh. Meron ako sa taping, meron ako sa ano. So, hindi ko naman siya palaging na-encounter. Meron lang talagang mga events na, halimbawa, katulad yan sa Bikini Open, hindi maiiwasan na makikita ka ng mga guests, ng mga boss. Uy, may mga nagtuturo. Si ganito, baka pwede kong makilala. Itabi mo sa akin, may mga ganyan. Meron namang mga mababait. Alam mo, okay lang naman pumi-R. Ang pangit lang kasing tingnan pag halimbawang hinahawak-hawakan ka na sa harap ng maraming tao. 'Di ba? Hindi lahat ng tao pareho mo mag-isip. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo nasa bar yan, anong tingin sa iyo, 'di ba? Model tayo tapos ganyan ka. Hindi magandang tingnan. Madalas po ba yung mga ganyan po? Kahit sa ibang modeling gigs po, madalas po ba na may mga nananching, ganyan? Madalas yan. Yung ibang models kasi talaga, tahimik lang, no? Ako kasi hindi eh. Ganito kasi, halimbawa na lang katulad na sa car show, may magpapapicture. Merong kamay na lalagpas sa shoulder mo. Lumalagpas hanggang sa ididikit pa nila yung kamay nila. And ang awkward, hindi ka komportable na may gumaganon sa'yo, kaya mapapaiwas ka na lang. Meron pang ibang tao na maayos naman, nakikipag-usap naman, no? Magpapaalam yan, sasabihin na, baka po pwede magpa-picture yun, okay kami dun. Pero pag halimbawang bigla na lang aakbayan, bigla na lang may yayakap sa'yo sa bewang, may hahawak pa ng puwet, ay ninja moves na yan. Hindi na yan approve. Madalas yan, iba-ibang models. So, ano po, saan po siya kadalasan nangyayari? Kadalasan yan talaga sa mga bar. Pag halimbawang lasing na ang mga tao, pwede mo naman silang, pag halimbawang hinawakan ka nila, kasi alam mo naman sa mundo ngayon, no? May mga, sige, sasabihin ko na ha, may mga talaga na nagpapanggap din naman na model. So, yung ibang tao, syempre, akala nila, kakapain yung puwet mo, yayakapin ka, may mga ganyan talagang tao, pero pwede mo naman silang warningan. Sa experience ko, napagsasabihan ko naman sila, una, warning, pero pag halimbawang nag-second na, nag-third na, ay, saka ko nasasabihin sa management. Ganun kasi ang ginagawa ko. Sa management o kaya sa mga bouncers, ang mga bouncers na ang bahalang gumawa ng move. Minsan dadali nila sa exit. Sa na-experience ko, dinala nila sa exit, binugbog nila doon. Ganon. So, ingat-ingat lang sa mga tao dyan, lalo na pag nalalasing, huwag humawak ng babae, lalo na pag may girlfriend, may asawa kayo, okay? Marami talagang mga ninja sa car show. No? Halimbawa, yung mga may-ari, lalo na yan. Sir, alam ba ni ma'am yan? Actually, hindi pa nga lang hindi pa nga lang hawak-hawak yun eh. May nangyayari talaga. Eto na yung chismis. So, etong si ate girl, kilala siyang model, no? Sikat na model sa car show, Kim Domingo yung dating, no? Kasi si Kim Domingo, nag-start din siya sa car show, eh. Kasi, kumbaga nakikita namin siya sa car show, magkakaiba kami ng team. Pero syempre, nasa isang event lang kami, so nakikita namin siya, no? And then, mga ganong level ni Kim Domingo, sila yung iba, hindi ko nila lahat, kinaklaro ko lang, yung iba doon, may pangalan na, nakikipag sa owner ng mga car clubs doon. Doon mismo sa event,
Sa kotse mismo sila. Bulong-bulungan yun. Huwag ka nang mag-deny, okay? Bulong-bulungan. Ewan ko na lang kung model ka pa rin ngayon, no? Pero kung ikaw isa sa ganun, aminin mo na lang sa sarili mo. Huwag mo na lang okay lang naman, huwag mo sabihin sa iba. Sa sarili mo na lang, no? Ginawa mo yan. May mga nakikipag during ng event sa kotse, model ba tawag dyan? Sa mga girls din naman, no? Pag halimbawang nakita nila na may gwapo, ganyan, nagkukumpulan na yan. Nag-uusap na yung mga yan. Nagtatanungan, malaki kaya yun? Malaki? Kasi malaki yung katawan eh. So, dapat malaki yun. Tingnan mo muna, ganyan-ganyan. Nag-uusap na kami, ganyan-ganyan. So, kung halimbawang may jowa ka, kung may girlfriend, huwag mo nang dalhin doon. Huwag mo na isama. Ikaw na lang. Diba? So, hindi lang pati babae ang minamanyak doon, pati lalaki. Ano pong reaction nyo po pagka ganyan po may mga nagne-ninja moves po? Paano nyo po ina-handle yan? Yung totoo, kapag pangit, ayaw. Pag gwapo, hi. Char lang ha, mga ano kayo dyan ha. Na kwento nyo po kanina na may mga nag-PPR extra service kuno sa modeling world. No? Kayo po ba personally, meron po kayong experience na ganyan po or parang in-invite kayo sa ganyang Mga klase? offer? Meron rin po. Meron. Katulad na lang nung sa TV radio na napuntahan ko dati. So, ang sabi kasi nito, ang sabi ng manager, may bibigay ako sa yung project. Malaki ang exposure. Pero, wala nga lang TF. Ang gagawin ko na lang is, babawi ako sa iyo. Nako, yung mga ganyang salita talaga, yung mga babawi na yan, nakakarindi sa tagal ko ng babawi ako sa iyo. Just me. So, yun na nga. Ang sabi is, ex-deal ito. Pero yung next na i-offer ko sa iyo is, malaki na. Okay, so, ayun, nangyari na yung yung sa, yung interview, malaki talaga exposure doon, grabe. Tapos mga kilala pa yung mga nag-i-interview sa inyo. Yung una, parang awkward. Kasi magagaling mga personalities yung kaharap mo. Diba? May starstruck ka. After nun, natapos rin naman yung interview, no? Tapos, kinausap na ako ng manager. Ganito, ang offer ko sa'yo is walk. Si ganito kasi, na artista, naghahanap ng model na pwedeng niyang kadu. Siyempre ako, wala ako sa linya ng ganun. Hindi ko pinansin ganyan, pero kinukonvince niya talaga ako. Si ganito nga FHM model nagpapaganon Si ganito nga sa car show model, nagpapaganon. Si ganito, 200,000 yung binigay sa kanya. Kaya try mo na rin. Ano ba naman yung isang oras? Diba? Saglit lang yun. Ano ba naman? Tapos, pagkatapos ng isang oras, meron ka ng 10,000, may 20,000 ka na. Ngayon, kung politician yan, aabutin ka talaga ng 200,000, ganyan. Kung mga artista, malalaki magbigay yun. At hindi lang sa pinag-usabang TF. Meron pa yang dagdag, may tip pa yan. Iba pa yung tip. Sabing ganun. Pero, Diyos ko talagang kung ikaw lang kausap ng manager na yun, baka mapa-oo ka na lang. Tapos iniisip ko na lang kung ilan na kaya yung mga models na na-ofera ng ganyan. Masaya kaya sila? Bakit po hindi kayo pumayag? Ano po yung parang pinanghahawakan nyo? Kasi po, kanina pa po, nag-uusap po tayo, no? Talagang against po kayo sa ganun na mundo. Yes. Ano pong pinanghahawakan nyo? Bakit ayaw nyo po na may ganun po? Ako kasi, dito sa industry na to, no, ine-enjoy ko lang yung time na wala pa akong work na permanent. Wala pa akong permanent job nung time na yon. And ine-enjoy ko lang siya, no. Pero hindi ako bababa sa ganun. Hindi ako kapit sa patalim. May pera ako, meron akong pamilya. Ano na lang kung halimbawang kayo ganyan, tapos malalaman ng pamilya nyo ganyan kayo, anong mararamdaman nila? Masasaktan sila, di ba? Bumaba ka sa level mo. Hindi ka model ka kung ganun. Di ba? Pero matanong ko lang po, may pumapayag po bang mga models talaga na ganun po? Offers? Oo, meron pumapayag. Actually, kadalasan yan yung mga
pera-pera na lang eh. Mga pera-pera. Parang siguro nakasanayan na nila kaya parang wala na lang, no? Meron pa nga, meron pa nga sikat na vlogger. Tropa ko naman si ate girl, no? Pero, ayun na nga, in-announce rin naman niya, no? Dati sa radio, na meron siyang kasex, one night lang naman daw, sinabi niya, no? One night lang naman. And ang offer sa kanya is 200,000. Ayun, tinig niya, galing rin naman sa kanya, hindi yan galing sa chismis, di ba? Galing sa kanya mismo. Pero, ang sa akin kasi is, buhay niyo naman yun, di ba? Sa inyo na naman yun, sige. Wag niyo na lang kaming idamay. Wag niyo na lang kaming idamay. Kaya nga kung halimbawa, kung ikaw nagwo-walk ka, magsama-sama kayong mga walk kayo, no? Wag na kayo lumabas dyan sa mundo nyo, guluhin nyo yung amin. Nadadamay kasi kami. Akala tuloy, pawalk din kami. Yun lang yung concern ko. Wala akong pakialam kahit na nagwo-walk kayo, kung ano man ang ginagawa nyo, karelasyon nyo si ganyan, kung kabit ka na ganito, maraming ganyan sa modeling, no? Mundo nyo yan, iba yung sa akin. Hindi ko kayo pakikialaman. Bibigyan ko pa rin kayo ng respeto, no? Wag nyo lang kaming idamay. Yun lang. Ito po, pag-usapan na po natin yung mga photoshoot po kasi nabanggit niyo po kanina na nagpapa-photoshoot din po kayo. Sa mga ganun po ba, may similar experiences po kayo na katulad po sa mga, na-mention niyo po, sa mga car shows na may mga... Yes, meron din. May mga photographer na malilikot ang kamay, no? At ginagawang, katatawanan. Yung mga, siguro nito nga, hinawakan kong bewang, hindi naman gumalaw. Okay, ganito ha. Yung mga baguhan na models, ganito kasi yan. Kung halimbawang magpapanood kayo, make sure na nasa age kayo para doon. Meron niyang concept na halimbawa avant-garde, glamour, or kahit sexy, hanggang doon lang muna kayo pa sexy, no? Kung nasa 20s muna kayo. Pero kung halimbawang medyo tumatamlay na ang ano nyo, saka kayo, okay lang kung mag kayo, no? At dapat magaling ang photographer nyo. Kasi, walang art yan kung hindi magaling ang photographer nyo. Kailangan may connection ang model at ang photographer para hindi bastos tingnan ang nude nyo. Meron pa ring art, okay? And, meron kasing mga photographer na mga bastos. Pipiliin nyo ang mga photographer nyo. Dapat yan ay professional. Kasi kung hindi, hahawak-hawakan ka lang yan. Iisipin niya na, wala pa siyang alam. Ganito. Bawal sa model ang hawakan. Kahit kuko mo, bawal hawakan. Kahit anong team yan. Kahit anong concept yan. Avant-garde or glamour. No? Bawal kang hawakan ng photographer. Ngayon, kung halimbawang nasa ka, tulad ng nasa experience ko, no? And merong photographer na nag-attempt na hawakan ako. Sabi niya, ganito ha, tuturuan kitang mag-pose. Oops! Humawak na sa kamay ko. Ang ginawa ko is pinalayo ko. Okay lang naman yun. Okay lang yun. And, wag kang mag-open legs. Kasi kapag nag-open legs ka, na yun. May moment po ba na na hindi po kayo sumipot sa photoshoot? Yes po, meron. Etong si photographer kasi, nag-shoot na kami dati sa wildlife, no? Okay naman kasi maraming photographers doon, open shoot. So, marami rin mga models, marami rin akong kasama, maraming designers, maraming mga makeup artists, ganyan. So, merong dalawang model doon na girlfriend ni photographer. Yung ex ni photographer, nandun din. So, nagpaparinigan yung dalawa. Sabing ganon. Tapos ako naman, na-curious, sino yun? Sino yung guy na yun? Sino yung photographer na yun? Tapos, ang ginawa ko, kinausap ko yung friend ko na photographer, yung nag-invite sa akin doon. Sabi ko, sir, si ganito, pinag-aawayan doon sa dressing room. Ay, wag ka nang dumikit dyan, sinabihan na ako.
malaking bagay ang pakikipagkaibigan sa mga totoong tao, ha? Kay photographer o ano man yan. Sana maging mabait pa rin kayo. Yung kindness nyo nandun pa rin, ha? Okay, so may friend akong photographer na binalaan ako. Huwag kang didikit dyan kasi ang offer niyan sa'yo ay hindi lang pagpapasexy. Gusto niya open legs. Lahat ng katawan mo ladlad. Meron siya talagang sakit eh. Nakalimutan ko kung anong sakit nun. Yung ganun. Umaamoy siya ng ganun siya kalala. Totoo yun. Pinag-uusapan dati yung photographer na Natulfo. Hindi ko akalain na nung time na yun ay ma-encounter ko siya. Kaya parang, medyo na ano kami nun. Na-shoot na naman niya kami. No? Na-shoot na naman. Magaling siyang photographer. Kung sa photography lang naman pag-uusapan, okay siya. Pero, yung ginawa niya sa ibang models na hinahawakan niya, inaamoy pa ang obsessive ka na eh. Sakit na yun. Hindi na tama yun. Nakakatakot. Ngayon, ang nangyari kasi is, nagkaroon ako ng offer sa kanya. Inopera niya ako na mag-shoot sa bahay niya sa Marikina. Ganyan. Hindi natuloy yun. Kasi yung kasama ko that time is nagkasakit. Sabi ko, sorry kasi ipaprioritize ko yung kasama ko kasi may sakit, walang mag-aalaga. Ang ginawa niya, binlock ako. So, alam mo yun, parang naging savior pa sa akin na nagkasakit o nilagnat nung araw na yun yung kasama ko. Siguro parang way na rin ni Papa Jesus na huwag kang pumunta dyan, na huwag kang tumuloy, ganyan. And please lang, pag kayo mag-shoot, dapat may kasama kayo. Okay? Kasi may mga photographer na wag kayong magsasama ng boyfriend nyo. Bawal ang magsama. May mga photographer na ganyan. Umiwas na kayo kasi yung mga photographer na yan, may mga hidden agenda yung mga yan. Sa buhay po ng isang model, no, parang ang dami pong harassment na nangyayari. Bukod po dun sa mga harassment po na nabanggit niyo po kanina, no? Ano pa po yung mga usual na mga challenges na kinakaharap ng mga models po dito sa Pilipinas? Challenges? Delikado talaga sa modeling, no? Pero maging maingat ka na lang, common sense. Ang isa pang delikado is, ang mga models kasi nagpa-fasting yan. Hindi kami masyado kumakain. Nagda-diet kami. Meron pa halimbawa, may magme-message sa akin, kilalang photographer, no? Siyempre, bawal malaki ang tiyan. Ang ginagawa ko is, day before or 2 days before ng shoot, hindi na ako kumakain masyado. Puro liquid na nga lang halos eh, or fruits, ganyan. Minsan nakakahilo sa totoo lang pagdating sa shoot. Pero, kung gusto mong maging maganda, kalalabasan, di ba? Iyaano mo talaga yun. Minsan na nga may mga models na mabaho ang hininga eh. Kasi walang laman ang tiyan. Totoo yan. Eto pa, isang challenge, no? Kung kayo model, no? At nangangarap ng malaki sa modeling, meron yung iba na kumukuha ng manager, naghahanap sila ng manager para i-guide sila sa ganitong industry. Alam mo kung tutuusin, mas maganda na maging freelancer. Kaysa may mag-manage sa'yo, mag-freelancer ka na lang. Alam mo kung bakit? Pag ikaw under ng management, mumurahin ka. Nasaan ka na? Ganyan, nasaan ka na? Late ka na naman. Alam, tangina mo. Mga ganyan. Mumurahin ka. Tapos yung ibang manager pa, may hidden agenda sa'yo. May gusto na pala sa'yo. Kaya pala ino-operan. Ganyan, nalalaki ng mga projects, no? Pero may kapalit yan. Mga dirty moves na yan, no? At kapag hindi ka pumayag sa mga ganon, hindi ibibigay ang TF mo. Madalas, ang management naka-payroll. Kapag naka-payroll ka, hindi yan pay after. Hindi ibibigay sa'yo agad ang TF mo. Naka-payroll ka, pwedeng ibigay sa'yo ang TF ng within a month, or 2 months, or 3 months. Yun, matagal ibigay sa'yo pag naka-payroll ka. Ngayon, bago kayo tumanggap ng mga projects, no? Siguraduhin nyo muna yung details kung may ibibigay sa inyo ang TF. Kasi kung hindi, iipitin sa inyo
Yung TF, hindi ibibigay. Hindi kayo makakauwi ng walang TF. Meron pa, magtatago yan, no? Meron pa, magtatago yung manager mo, gagawan ka ng issue na hindi yan marunong makisama, late yan eh. Late yan. Hindi maganda yung pakikitungo niya kay ganito, kaya hindi ko binigay yung TF, gagawang ka ng issue. Hanggang sa umabot na yan ng korte, girl, matatalo ka lang. Kasi malakas yan, maraming kapit yung manager mo. Kaya mas maganda kung mag-freelance ka na lang, walang away. May paraan po ba para maprotektahan nyo po yung sarili nyo sa mga ganyang pangyayari? Or meron po bang pumoprotekta sa mga models para maiwasan po yung ganyan? Sa totoo lang, wala. Wala, no? Pag freelancer, wala. Pero syempre, meron tayong batas. Andito tayo sa Pilipinas, may mga pulis tayo. Dediretso ka ngayon sa mga pulis, no? Sa management, ganun din naman eh. Kapag ikaw napatrouble, yung manager mo, pupunta rin naman yan sa pulis. Ganon din, it's the same thing, di ba? Pwede mo naman silang idemanda, hinawakan ka, alam mo, harassment na yan eh. Malaki, okay. Dati, merong photographer na nag-try na hawak-hawakan si model. No? Hinawak-hawakan si model. Lumabas na ang kaso doon sa photographer. Nanalo si model. Binigyan na ng pera ni photographer, tapos nanalo pa siya doon sa kaso. No? Kung halimbawang hindi nyo kakilala ang tao, huwag kayong agad magtitiwala. Maraming ganyan. May mga scam na ganyan. Pag halimbawang may project, magdala kayo ng kasama nyo. Ngayon, kung hindi, baka hindi para sa inyo, i-admit nyo sa sarili nyo na baka hindi para sa inyo yung project. Despite po na marami pong ganyang nangyayari, ano po yung nagtutulak sa inyo na magpatuloy po sa modeling career po ninyo? Alam nyo, dito sa modeling, masaya talaga dito, sa totoo lang. Masaya dito. May mga tao lang na grabe mag-take advantage sa model. No? Masyado nilang minamaliit ang mga model. Sasabihin na, si ganito, nahawakan ko na yan. Uulit yan kapag hindi mo winarningan. Uulit ang ganyang tao. Ngayon, hanggang sa nasanay na lang si ate girl, ikaw naman, ate girl, common sense, di ba? Ginaganong ka na pala, binabastos ka na. Huwag ka nang pumayag. Kaya nauuwi yan sa walk kasi nasasanay ka. Ayun, sa totoo lang, masaya sa modeling kasi ako sa experience ko, kung saan-saan na akong lugar na pinapadala ng mga boss ko, lalo na pag mga boss ko ay matitino. May car show kami sa Baguio, nagka-car show kami sa Pampanga, nagka-car show kami sa Iloilo, sa Ilocos. Diba? Kung saan-saan kaming pinapadala, masaya. Pati rin sa pagtitaping, masaya dyan, no? Kilalanin mo lang kung sino ang magiging friend mo. Kasi meron dito mga plastic. May mga plastic na tao dito na nagpapanggap na kaibigan mo. Pero ang totoo is, ibebenta ka niyan sa ibang tao. Mag-ingat ka lang. Delikado, pero pag nawala ka doon, masaya. Masaya. So ayun, bukod sa nakakapunta ka sa iba't ibang lugar, nakakakain ka ng libre, na-experience mo yung mga bagay na hindi mo ma-experience kapag kasama mo ang pamilya mo. May mga ganong scenario talaga, aminin nyo. May mga experiences na, makapag-swimming ako ng libre. Uy, makakakain ako ng lechon. Uy, makakapunta ako ng ganito. Hindi ko pa napupuntahan yan. Sasakay ako ng... Eto pa, nagkaroon ako ng project sa Boracay. Libre ang fare ko. Tapos libre ang pagkain, may bahay din ako doon. Ang gagawin mo lang is magtatrabaho. Kung anong ginagawa ko dito sa Manila, nagbebenta ko ng alak. Ginawa ko doon sa Boracay. Kumikita ko, kahit sabihin mo na island yun, na province, ganyan. Ang kita ko doon is ganito rin nakita ko sa Manila. So tumagal ako doon ng ilang months, tapos ang laki ng kita ko. Kung maging mabait ka lang talaga na tao, may pakisama, ayun, ibibigay sa'yo ni Lord yan kung para sa'yo talaga. Tanong ko lang po, medyo maintriga lang po. Mahirap po ba magmahal ng isang model? Sa totoo lang, mahirap. Kasi marami kang, kung halimbawa, etong si Guy,
Si Guy, hindi lang ako yung model na kakilala niya. Marami pa yan. May isa siyang mabanggit dyan. Nagdududa na ako. Kasi alam ko ang galawan ni ate girl. Ganyan. Si Joanna, kasama namin yun, kagabi. Malandi yun eh. Di ba? Yung mga, taklesa yun. Taklesa yun. Doon pa lang, alam ko na. Di ba? Doon ka na makakakuha ng idea. Tapos, eto sa experience ko, yung ex ko, one time, sabi niya sa akin, lalabas daw silang magtotropa. Ganyan. Okay, sige, pumayag ako. Ako, nasa bahay ako. Tapos, tinanong ko na siya kinabukasan. Sabi ko, saan kayo pumunta? Sa ganitong bar. Chinek ko yung time. Hindi niya alam. Chinek ko yung page ng bar. Tapos, chinek ko yung time. Yung sinasabi niya sa akin, yung kwento niya, mga 1 a.m. na. Sabi ko, babe, hanggang 12 lang sila. Saan kayo nagpunta? Nagpunta pa kami. Ang dami ng ganun. Nadudulas na siya. May something. May something. At saka totoo yung mga yung mga binabanggit na pala sa'yo. Nasa paligid mo na pala yung magiging next girlfriend niya. Kasi binabanggit na niya sa'yo. Kung possible lang naman na pwede kayong magkasama palagi, di ba? Sumama ka. Kung halimbawang ikaw seloso ka pala, sumama ka. Huwag mo ko tatanungin kung sinong kasama ko, kung sino. Sumama ka. Ikaw ang makakakilala kung sino ang mga kasama ko. And then kung sino ang mga kasama ko, sila rin yung magre-reflect din kasi ako sa kanila di ba? Magre-reflect ako sa kanila, magre-reflect sila sa akin. So, doon mo ako makikilala sa mga kasama ko rin, di ba? So, wag mo akong bibigyan ng something na pag-iisipin pa ako. Wag mo akong bibigyan ng something na iisipin ko pa. Kasi kailangan ko ng peace of mind. Pag nawala yung peace of mind ko, wala na akong tiwala sa'yo, disappointed na ako. Ang hirap ng mahalin ang ganong tao, no? Kayo po ba naging biktima po ng, alam niyo po yun, yung mahirap magmahal? Yes! Kasi, yung father ng anak ko is sa car show ko na meet. Car owner din siya ng isang car club. Okay? Doon ko siya na-meet. Tapos, yung mga kasama ko ng mga hanggang sa mga nagkaroon na akong maraming project sa car show, no? Lagi na kami nagkikita. Lagi na kami nag-uusap. Ano ang Facebook mo? O sige, bigay mo sa akin. Ano ang number mo? O sige, bigay mo sa akin. Mga ganyan, no? Hanggang sa, nagkaroon kami ng anak. Yun nga lang, marami siyang connection. No? Hindi lang pala ako yung babae na sinasabi niya ng I love you. Hindi lang pala ako yung sinasabihan niya sige, kain tayo sa ganito. May iba pa siyang kasama. At kakilala ko pa. So, ayun na nga, mahirap magmahal ng tao na nasa isang industry lang kayo, no? Siguro maganda yung outside para wala siyang alam na wala rin siyang itatanong sa'yo, promise, no? Pag hindi siya model or about sa ganitong industry, sa modeling, nasa labas siya, wala siyang itatanong sa inyo, meron kayong peace of mind. Nasabi ko sa inyo yan. Ano pong masasabi niya po sa tatay ng anak po ninyo? Hayop ko! Ha? Wala ka na nga sustento, nakipagrelasyon ka pa. Ha? Siya mismo ang dapat gumawa ng move. Kasi tatay siya. Hindi na to about sa amin. About na to sa kanila ng bata. Di ba? Kahit hindi na lang tayo, kahit hindi na tayo. Alam ko naman na may karelasyon ka. Nire-respect ko yung karelasyon mo. No? Pero, ang isipin mo is yung bata. Ang kailangan ko lang is respeto. Wag mo kong sisiraan sa ibang tao para hindi rin kita siraan sa ibang tao. Kasi, yung mga sinasabi ko sa'yo is totoo. Pero ikaw, yung mga sinasabi mo sa ibang tao, ay mga guni-guni mo lang. Baliw ka, sira ulo ka. So, ayun, hindi lang naman ako yung binuntis mo, no? Marami pang iba. May taga Bohol. May taga, ano bang tawag dito? Isabela.
no? Layo. May taga dito sa QC, no? Panindigan mo pagiging tatay kasi ang bata ang kawawa. Hinahanap ka, lahat ng mga anak mo matatalino. Tapos ikaw nakikipagrelasyon ka pa na sarili mo mismo hindi mo maayos. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mo, hindi mo magagawa yan sa mga anak mo, sa pamilya mo. Promise. Kahit hindi na sana sa atin, bigyan mo na lang akong respeto. Kaso sinisiraan mo ako sa ano. Kaya wala talaga tayong maaayos dito kasi wala akong tiwala sa'yo. Ganun. So, tinigil ko talaga ang connection natin para hindi magtuloy-tuloy dahil ang bata ang naaapektuhan. Pagka wala po kayo modeling gigs po, ano pong ginagawa po ninyo? Matulog. Matulog talaga. Kasi pag halimbawang sa modeling kasi, madalas yan, madaling araw na ang uwi. Lalo na pag bikini open. Madaling araw na ang uwi niyan. Ngayon, pag wala akong project kinabukasan, tulog lang. Kasi ang sakit ng katawan ko. Akala kasi nila puro glamorous ang modeling eh. Hindi nila alam na papagod din kami, napupuyat kami. Nasasaktan yung mga tuhod namin kasi nga dahil sa mga aura-aura na yan, no? So full-time po talaga na modeling po talaga yung career? Yes. Dito sa sa modeling, malaki naman talaga ang kita dito kapag trinabaho mo. Kasi it is considered as racket eh. So, hindi siya palagi. Pero, pag malaki ng network mo, halos araw-araw na ang racket mo. Ayan. Malaki rin ang kita mo. Kailangan mo rin magpahinga, ha? Pahinga din. Ito po, nakikita niyo po ba na nagmo-model pa rin po kayo in the next 10 years po? To be honest, hindi na. Pero talent, yes. Kasi sa pagtatalent, ang kailangan lang naman doon is yung lahi. Walang height, kay maganda o pangit, basta may lahi ka, pasok ka, pagtatalent. Pero pag sa model kasi, marami ng mga bata ngayon na nagmo-model ngayon. So, alam mo yun, give chance to others, let them experience what you've experienced, di ba? So, hindi na ako magiging model in the next 10 years. Ano pong mensahe niyo sa mga tao na nanonood po? Dapat alam nyo ang pinapasok nyo. Kasi may mga taong samantala, no? May mga taong mapagsamantala. Kahit saan ka naman pumunta eh. Kahit wala dito sa sa mundong to, no? Kahit ikaw ay professional, may mga taong bastos pa rin sa paligid. At kailangan mo pa rin mag-ingat. Common sense na lang. Nasa sayo na lang yun. Kahit nga mga professional na mga nurses, mga doctors, mga teachers, nababastos rin yan sa labas. At hindi rin, kahit hindi physically, may mga verbal din ng mga taong bastos. Ganon din yun. Ngayon, nasa sayo na lang yan kung paano mo i-handle ang isang situation. Okay? Kung alam mo ang isang tao bastos, makikipagkaibigan ka ba doon? Common sense, hindi, di ba? Puputulin mo yung But you can still give kindness, di ba? Hi, hello, ganyan. Tapos, daan ka lang, ganun. Wag mo na lang awayin, di ba? Wag mo na lang awayin. Manyak eh, ba't kita kakausapin? Di, hi, ganun. Tapos, exit na. Kasi sa totoo lang yung mga ganun, minsan may naitutulong pa nga rin sa'yo eh. Halimbawa, nadukutan ka, tutulungan ka niyan, mga tambay na yan. Tutulungan ka niyan mga yan. Kaya mamatay yan, kahit masaksak sila, wala silang pakialam. Mga ganyan, experience ko na yung mga tambay sa amin, no? Just me. Tapos, ayun, lalo na sa mga batang mga papasok pa lang sa modeling, mag-ingat, doble ingat. Isama nyo ang nanay nyo at makinig kayo sa mga nanay nyo. Kasi, ang nanay nyo palaging tama. Kutob pa lang tama ang nanay nyo. At saka, ganito pala, kasi since na meron na akong anak, no? Meron na akong anak ngayon, yung ganitong, since na meron na akong connection, meron na akong network, ipapasa ko naman yung magagandang mga events na yun sa anak ko. Kung alam ko na itong taong to hindi magandang kausap, hindi ko dyan ilalapit ang anak ko. Same with your friends. Same with your with your daughters, 'di ba? Same with your kakilala, no? Siyempre, kung ano lang yung maganda, yun lang.
Yung plan ko kasi sa future is iko-continue ko pa rin yung pagiging talent. Pero gusto ko kasama ko ang anak ko. Kasi ang tiwala sa isang tao, hindi mo mabibili. Walang kapalit na pera yan. Masaya na kasama mo palagi ang anak mo, nakikita mo yung development ng anak mo, di ba? Masaya, laging masaya. Ngayon, kung halimbawang nasa biyahe, may dolly permit naman sa mga bata. Bawal ang madaling araw na uwi. Hello, baka mamaya may mga basher dyan na isinasama pa yung bata sa racket, ganyan. Pektos ang kita eh. May dolly permit. Ha, bawal yun. Ako mismo, nanay nga o kasama. So, ang magiging racket ko na lang siguro is sa taping. Kung pwede isama ang bata. Pero kung hindi, I respect that. I respect their decision. Baka hindi para sa akin. Ayun. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.